De Belen. And of course, ang isa pa nating co-host, Ms. Sherilyn Tan Reyes. Sherilyn Reyes Tan. And of course, the very beautiful Miss Patricia Tumulak. And of course, the star of the show, walang iba, si Manoy himself, former businessman and now public servant, Agri-Party List representative. Please welcome Congo Wilbert T. Lee. Ayan, bago tayo magsimula, everyone, please, batiin po muna natin ang ating mga friends from the press, starting off with Miss Jelly. Hello, good evening everybody. Familiar faces, new faces. Maraming salamat for joining us tonight. Masaya to. Marami kami ikukwento tonight. At kakaiba naman ang ginagawa ko today. At for this show, it's gonna be something different. It's gonna be something na galing sa puso. Miss Sherilyn? Good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta at sana po ay yung pagsuporta niyo po ay hindi lamang dito nag-uumpisa at natatapos. Ayan, habang po kami ay tumatakbo yung show, sana po ay masuportahan niyo po kami. Alright. Miss Pat? Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras na makasama po namin kayo tonight. Sabi nga po ni Miss Shea, tuloy-tuloy lang ang suporta. Abangan niyo po yan. Sige po. Salamat! Alright, and then Kong? Magandang gabi po sa inyong lahat. Actually, sabi ni Joanne, kumiti raw ko, paano akong ngingiti, kinakabahan ako. May mga press con akong ginagawa sa Congress, pero ibang-iba pala pag-artista ka na. Anong iba? Anong iba? Manoy, anong iba? Sabihin mo sa kanila. May iba. No? Ewan ko kung ba't ako kinakabahan. Ikaw ang pila dito. Sa Congress, tumatayo ka, hindi Sa ako Congress, nakabahan. yung press con, nung isang araw, kaka-press con lang namin kasama yung Bureau of Canning Industry about sa online selling ng sibuyas. Hindi ko naman naramdaman yung kabog na ganito. Pero ngayon, so please go easy on him. Ngayon, kinakabahan. Yun lang ang kinakabahan ko. Guys! Magandang gabi po sa inyong lahat. Una sa lahat, maraming salamat po sa inyong pagdala dito. Isang malaking karangalan po sa amin. Nandito kayong gabi. Maraming salamat po. Sana supportahan niyo po kami. Kinakabahan talaga ako. Nagba-block out yung isip ko. Sabi ko nga doon kanina sa loob, hindi na pwedeng issue na lang ang pag-usapan. Huwag na release ko. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, maraming salamat Kong. Actually, napaka-natural ng rehistro mo dyan sa stage. Parang season host na rin. So ngayon, uunahan ko na. We're so excited. Finally, you have a public service show. Ang gusto namin malaman, syempre, also from our friends from the press, ano ang pagkakaiba nito sa mga ibang public service shows that are currently airing right now? Well, una sa lahat, itong show natin, ito po ay na-conceptualize natin or naisip natin, ito po ay isang modern day bayanihan. Hindi lang po ito yung one-time big times na binibigay natin solusyon. Hinahanapan natin, bumababa tayo sa ibaba, sa grounds, tinitingnan natin yung ugat ng problema, at tinitingnan natin kung ano po yung pangmatagalang solusyon. Yun po yung binibigay natin sa kanila. Higit sa lahat, itong show na to kasi, ang gusto natin mangyari ay magbigay po ng inspirasyon at pag-asa. Hindi lang po doon sa mga natutulungan natin, kundi doon po sa mga makakapanood, yung mga mabubuting tao, yung mga nakakaangat sa buhay. Gusto po natin na makita po nila ito at sana sila ay mainggan yung tumulong din po. Gayahin po yung ginagawa natin. Ito po mga problemang nakita natin. Sana makita ng mga nasa ibang lugar na kung may kaparehang problema, gayahin na lang po nila, no? Yung formula na ginawa natin dito, no? Yan po yung gusto natin, makahikayat po tayo ng mas maraming mga mabubuting tao, mabigad na kalooban na tumulong. Hindi po natin pwedeng pabayaan ang ating po mga kasama, hindi po tayo pwedeng maging manhid, no? Yung lagi ko po sinasabi, hindi po tayo pwedeng maging manhid. Dapat po
mga nangyayari po sa ating kapaligiran, alam po natin, dama po natin. Yan po siguro yung pinagkaiba po nitong show na to. Hindi lang po ito one time, big time na tulong na gusto natin ibigay. Hindi gusto po natin ang pang matagalang solusyon po. Yung pong magkaroon po ng pagbabago yung buhay po ng ating pong natulungan. So, yan po siguro yung isang malaking pagkakaiba. Alright, thank you so much. Ayan, punta naman tayo, Miss Jelly. Siyempre, as a seasoned television host, siyempre ilang taon ka namin napanood sa SIS, and siyempre we're so glad that you're back. Na-mention mo na kanina, ano naman ang pagkakaiba nito? Because this is a public service show. How was the experience for you? From SIS na masaya lang, from face-to-face na nag-aaway, face the people. Ito tumutulong. Sinusuyod ang buong Pilipinas, tapos humahanap ng mga taong maaaring matulungan, at tinutulungan sila without any agenda. And of course, hindi lang tulong na pang ngayon lang. Sinusiguro na yung tulong na mabibigay sa kanila is habang buhay. Magagamit nila habang buhay. So as a host of a program like this, syempre grateful ako for the opportunity. Hindi lang to masayang-masaya. It's really talagang hihimayin ang problema ng certain area, tapos aalamin kung paano ba sila matutulungan. Hindi po kami nagmamagaling. Talagang gumaharap kami ng tamang solusyon. Dinidiscuss namin ni Manoy with our experts kung paano ba talaga sila matutulungan. And I'm just there actually to help them get to that decision. So, it's really something I am grateful na I am a part of. Kasi, while we've done a couple of episodes na na-realize ko na there's change. Mapapalitan talaga yung the kind of life na mabibigay sa mga taong nito. And I want to be a part of that. And I'm happy to be a part of that. Alright, well-researched galing sa puso ng programa, no? Yes. I'm so excited for this. Punta naman po tayo kay Miss Sherilyn at kay Pat, kasi ang rinig ko, you will be the ones on site at talagang nandun kayo. Tell us about that without giving much away. Kwento niyo naman sa amin yung experience nun. Actually, kakarating ko lamang po galing Guimaras, amoy Guimaras, dagat pa po ako, hindi po mangga. Hindi halata. Napakasarap po ng napakasarap ng experience, napakasarap ng pakiramdam. Sa bawat lugar po na aking nililisan, ang akala po nila, sila po lang ang natulungan. Pero sa totoo po, kaming lahat, dito sa programa, baon din po namin ang napakagagandang aral na napupulot po namin sa kanila. Namumold po kami sa mga karakter na parang hindi namin ine-expect na magkakaroon kami, nagkakaroon ng awareness. Yung na-mention ko na to sa isa sa mga interview, yung yung puso ng bawat Pilipino, yung puso natin, talagang may kirot at lalabas po ang puso ng Pilipino sa bawat programa pong mapapanood niyo. Sa bawat episode na mapapanood niyo po. Patty? Agree ako dyan, Shay. Ito yung sa amin na para sa akin personally dahil first time ko ito. Kung noon ang napi-feature ko ay pagkain, travel, ito buhay ng bawat kababayan natin. Pangalawa, I get to travel. Buong Pilipinas ililibutin namin bawat lalawigan na kung saan meron palang mga ganito nating kababayan, yung community na hindi pa natin naririnig minsan. Ang importante ay marinig lang yung boses nila. Yan ang magandang tulong. Pangalawa maisa-isay natin yung bawat solusyon sa kanilang problema. Number 3, ako mismo yung mas marami ako natututunan at kami nga siya iiyak ng iyak na nahihirapan ako mag-interview sa mga kababayan natin dahil ramdam mo yung hugot, ramdam mo yung problema, mga pinagdaanan nila para marating nila kung anong nararamdaman nila at naranasan nila. So grateful, nothing but gratitude ang nararamdaman ko. I'm just grateful to be part of this show. Alright, maraming salamat. Si Manoy, ang ninong ko, simula na po yan ngayong linggo, 7 in the morning. Parang, bakit po yan ang napiling schedule sa Manila? Well, hello. Well, una sa lahat, ito kasi po yung oras, di ba, na pagkalinggo tayong mga Pilipino, yung buong pamilya, nandiyan po, no? Linggo dahil walang trabaho, hahanda
naghahanda ng almusal, tapos naghahanda magsimba, no, pumunta. So ito po ang oras na napili natin kasi gusto po natin ito na mapanood po ng marami o bawat isang pamilyang Pilipino. No? Kasi ito po yung programa na to para po sa kanila to. Hinanda natin ito para po sa kanila. Kaya tingin natin ito pong 7 o'clock in the morning, ito po yung bawat isang Pilipino, no? Paglinggo, nandyan, pamilya magkakasama, naghahanda ng almusal, maybe yung nanay nagluluto po ng almusal, no? Naghahanda magsimba, yung mga ganun. So, ito po yung oras na tingin natin na pinaka-tugma po dito. And then, paano niyo po pinili itong mga beautiful girls na pinako-host? Parang napakahirap yung tanong na yun. Paano ba? Pwede ba hindi sagutin yun? Bakit ayaw mo sagutin? Doon na ako kinakabahan. Yung kaba ko talagang lalo akong kinakabahan eh. Nagba-blackout na nga ako eh. Well, lahat po sila magagaling, no? And una sa lahat, siguro, to be honest, tinignan namin yung pong, of course, yung character, yung pong kanilang puso, no? Kasi itong show po na to, talagang ang pinaka-purpose po nito ay hindi lang po isang show na may puso, no? Dapat lahat po kami rito, una sa lahat na requirement yung pong may puso, no? Kasi yun po ang objective ng show na to. Hindi lang isang show na may puso. Ang gusto po natin mangyari ay magkaroon po ng isang lipunan na may puso, no? Lahat po tayo, lahat po, sana magkaroon po ng puso na to kasi doon po magsisimula, no? Yung tulong, yung gusto namin mangyari, diyan po magsisimula sa puso. Okay, last question po. Sa aking mga co-host, yung Patricia, Jenny, kaya Sherry, your first reaction when you were offered na mag-host kayo ng public service ko? Ako na lang. Oo na. Sobrang excited po ako. Unang-una, nakapag-host na rin ako. So parang na-miss ko. Pero nung kalauna na naiintindihan mo kung ano talaga yung plataforma nung programa, talagang katulad nila, sobrang grateful din po ako. Tsaka pinagdasal ko na matuloy kasi medyo nagkaroon po ng conflict dun sa isang show. So talagang to the extent na talagang nakiusap po ako sa GMA Sparkle na please, parang awa nyo na, ilabas nyo na po yung, permission na magawa ko po ito kasi talagang excited po akong gawin. Kung paano po ako napili, hindi ko po alam, pero ako po'y tuwan-tuwa at talagang pinagpapasalamat ko po talaga na ako po ay parte ng programang ito. Ayan, sir, good evening. Ayan, syempre, gaya na sinabi ni Shay, ayan, super grateful po ako dahil personally nga, bago sa akin to, yung malibot mo at makita mo kung gaano kaganda yung Pilipinas, tapos challenging to sa akin dahil mag-i-interview ka ng one-on-one eh. Plus, ibang atake to, yun na, maging platform, maging instrumento sa pagtulong. Lahat to bago sa akin, so I'm very grateful. Honestly, nung una, parang, ano yan? ano yung tema? Paano? Sino kasama? Ano mangyayari? So, iniisip ko, paano yun? Paano gagawin yun? Tapos, may kasama kaming congressman. Teka muna, okay lang ba yun? So marami akong inisip na gano'n. Pero eventually, when they explained what was going to happen, kung ano yung advocacy ng show, kung ano yung magiging focus, naisip ko, it's not because si Manoy is in office or will run for whatever office. Parang hindi ko, despite all that, this is a show that wants to help fellow Filipinos. So more than the politics, more than the whatever, ang importante, yung may matutulungan. So sabi ko, I want to be a part of that. Kung may matutulungan, may join ako and I really wanted to be part of the show. Simula nung ma-realize ko kung ano mangyayari, kung ano yung gagawin, sige na, game. I was all in. Sinong kasama? Naging all-in na rin talaga ako. Na-excite pa ako kasi this is totally a different kind of hosting for me. Medyo mas serious, medyo mas may puso, may kasama pang mga experts. So kailangan ma-marry ko lahat yan into a show that will be interesting at 7 a.m. in the morning
and into a show that would also give Filipinos hope. Salamat po and congratulations. You have a show na. Kasi pinag-uusapan ka na rin, no? The first time I saw you was sa birthday ni Jinggoy. Sabi, ayos ka mo kung Wilbert Lee. Ang tunog-tunog na po ng pangalan nyo. Totoo bang isa ka sa i-expect namin next year? Na tatakbo into a higher position po. Siyempre, kailangan linawin na natin. Oo, may isang taon na lang po. Kasi ulungan nga doon sa birthday ni Jingo, tatakbong senator si Congressman Wilbert Lee. Tapos sabi niya, magaling yan, ganyan. Diba? Bonggang mausapan sa inyo. Magaling ka? Lalo kinaba. Parang yung press conf pala ng pag ganito yung entertainment press, mas mahirap pala yung mga tanong. Diretsahan kasi, pero at least hindi formal. So kahit ano sabihin mo, go! Well, actually, matagal lang po tayong tumutulong ng tahimik lang, no? Ang gusto lang talaga natin, actually, no? Ang makatulong tayo, no? Ito pong ating mga kababayan, talagang gusto natin, no? Puntahan natin sila, gusto natin silang, itong mga kababayan natin na araw-araw nakikibaka, araw-araw na humaharap, no? Sa paghamon, sa pagsubok, sa hirap po ng buhay, gusto natin po silang puntahan, no? Gusto natin silang maabot, kahit masabihan man lang natin sila na mayroon pang pag-asa, no? Maramdaman lang nila na mayroon silang matatakbuhan, may nakikinig sa kanila. Yun po yung gusto nating mangyari, no? So, matagal na po natin ginagawa after dito, no? Yun nga lang ngayon, gusto natin kasi na mas marami po tayong maabot, no? Mas malaman ang nakararami na meron palang ganitong grupo, meron palang ganitong pwedeng takbuhan sila, no? So, yun po yung purpose natin. Hindi po ito kung ano pa man, no? Talagang gusto natin pong tumulong. Sabi ko nga, no, gusto natin sa kanila, maramdaman nila na imbis na mission impossible, no, na parang imposible, maramdaman nila na posible na yung solusyon, no? Yung solusyon, posible pala ngayon, no? So yun yung gusto natin maramdaman po ng ating mga kababayan, no? So, doon po sa tanong, actually wala naman po akong planong maging congressman din ngayon. So kung ano man po yun, darating na lang po yun, no? So hindi po natin alam, no, kung ano po ang mangyayari. Pero ngayon po, handa po tayong tumulong, no? Yun po. Yeah. Oo, pero masasabi mo ba, ang swerte mo sa tatlo? Kasi ang sipag nila, lalo na itong si Manoy yung ninong ko. Kala ko nga, nung Sunday na to, kasi ang sipag nila, ilang weeks na rin sila nag-promote. Nung ako nakita to, kay Jelly, yun yung congressman na nakita ko sa birthday ni Jingo, naisip ko nga. Sabi ko, may show na siya, ang bongga. Diba? Ang sipag nila, diba? Ngayon nga, tinignan ko nung nasa plane ako, Jelly, sa araw. Sabi ko, ang ganda ng Tapos ngayon tinignan ko, ang dami na ng nadagdag na posting mo. Di ba, ang sisipag nila, even pa, Patricia, and Sherry. But actually, totoo po yun, no? Talagang hindi lang po masipag, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, may puso po talaga. Yun po yung pinakaunang tinitingnan natin. Kailangan po may puso po, no, sa kapwa, no? Yun po yung talagang gusto natin mangyari. Because everything po magsisimula po yun sa puso. So, hindi lang po sila masipag, talagang may puso po sila. Talagang may pusong tumulong, tumamay, damayan po itong ating pong mga kababayan. Thank you. And the three ladies, this is the first time na magsama-sama kayo sa show. For me ni Sherilyn, no. Kasi marami na kami napagsamahan na show together. Pero si Patty, first time. First time ko siyang ma-meet sa show na to. First time. At pero hindi pa talaga tayo nag-work together. Kasi sila sa labas sila sa mga iba't ibang lalawigan ng Pilipinas sila. Ang kasama ko palagi si Manoy. So, let's call him Manoy. Manoy Wilbert. So, Patricia. Yes, ako. First time ko sila makatrabaho, pero yun nga,
kung magkakasama lang sana palagi, no? Pero may kanya-kanya kaming assignment eh. Bale kahit kami ni Shay, hiwalay kami kumbaga. So iba-ibang regions ang bibisitahin namin. Bale ang magkasama talaga si Jelly and si Manoy with the experts kung paano masolusyonan yung problema. Bale kami ang mag-i-interview sa mga kababayan natin, tapos sila naman sa studio. Pero may time din na nagsasama kayo? Or may banding? Sa bus. Yung mga bus shots natin. Oo. Pero kaming apat na kompleto, hindi. Magkakaiwalay po kami. Sa photo shoot. Shoot, nagsama-sama kami. Yung shoot po for yung opening natin, ayun. Tsaka doon Sa payoff natin sa Malolos, nakasama ko si Manoy. Ayan. Si Patty naman po, nakasama ko naman siya sa GeForce nung kami ay nag-White Shirt Love before. Yun, nagsayaw kami together. Pero aside from that, ayan, ngayon pa kami nagkatrabaho together. But yun nga, si Jelly, kumari ko po, bukod sa iniidolo ko si Jelly, lagi ako nag-guest sa sis, so doon kami lagi nagkakasama. Yan, Pero yun nga, sinasabi nila, ang aga, 7 a.m. Pero parang ang bongga kasi I heard ang susundan yung mass di ba? Yes. Marami nag-online mass. Tapos at least diretso na sa inyo, di ba? Medyo mababawasan yung kaba ni Kong, di ba? Since gusto ba tawaging Manoy at ang ganda ng title, si Manoy ang ninong ko. So balikan mo yung mga inaanak niyo po, di ba? So pwede mo pa kayo makahabol ng pamasko. Matagal malayo pa ang Pasko, Gorgie. Pwede pa makahabol. Wala, Feb pa lang, bukas pa lang magmamarch. Di ba? Or Chinese New Year, Ninong. Di ba? Anyway, follow up lang po sa question kanina ni June Lalim. Kasi yun nga, sabi niya hindi pa naman kayo nakapag-decide kung anong plano niyo sa 2025. Pero mukhang maganda tong show na to na nakakapag-ikot kayo, makikilala na kayo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung sakaling lumabas na po yung pangalan niyo sa survey, pwede hong magbago ang desisyon niyo po. hindi po siguro tayo sasama dun sa survey. Baka hirap ng tanong. Pwede, madali lang mo siya kung sabihin niyo lang. Yes, sabi mo na lang yes. Saluhin mo na. Anything is possible. Pero until he has a definite answer. May definite answer ka ba? Sa 2 seconds sa salita ko. Tama, no? Pagdarasal ko po. Sabi ni Lord, pray. Pagdarasal. Pero kung kasama, yes, go ahead pa. Well, talaga ito, no, it's not connected with kung ano pa man. No? Talaga, gusto po talaga natin dito, ito po ay, sabi ko nga kanina, hindi lang po isang show na may puso. Gusto po natin magkaroon po tayo ng isang lipunan na may puso. Sa pamamagitan ng show na to, sana po marami tayong kababayan, yung mga nasa mabuting kalagayan, if I can call it that way, mainganyo po na talagang mag-share naman ng blessings, tumulong naman po sa pamamagitan ng show na to. At ito naman po nawawala ng pag-asa, gusto po natin na maramdaman nila na meron pa naman po talagang tao, meron po, nandiyan po kami na handa pong tumulong sa kanila, na handang dumamay. No? So yun po yung gusto natin talagang ang mangyari po dito. No? Sunday morning po kasi yan, Kong. Galing din tayo sa Saturday evening, may isang public service show sa GMA7, yung kay Congressman Sam Versosa, yung DRSV. Saturday ng late night din siya. So pagkagising natin, another public service show din naman ang bubunga, di ho ba? Pero sa tatlong, mamaya babalikan ako ng tanong kong ha, of course sa tatlong co-host po, wala pa namang definite na sagot si Manoy sa kung ano man ang political plan sa 2025. Pero kayo ho ba ay syempre iba kapag yung isang celebrity na ma-connect sa isang politician for a show na kasama ang politician at medyo syempre ma-connect na ho kayo doon. Involved din kayo if ever nandun tuloy-tuloy ang inyong suporta sa kanya kung ano man ho yung kanyang political plans niya.
Takot na si Jenny sumagot. Ay, Tito Gorgie, sige, ako na lang muna po. Oo, siya. Kung maaari ko pong maibida si Kong, syempre po, nung kami po ay, like nung ako po ay inoferan, syempre, inalam ko po, sino ba si Congressman Wilbert Lee? Kong, sorry, ibubukong na kita. Kasi po, sa aming programa, meron kaming 66 provinces na pupuntahan, supposedly, kung saan kami po ay tutulong. Hindi man maibigay lahat ng hinihingi, hindi po kami aalis na walang ibinibigay. Si Kong po, meron mga tinutulungan na mas madami pang binibigay pero hindi kasama sa aming programa. Doon niya po ako napahanga. At si Kong pala ay nagpupunta po yan sa mga ospital, magmamasid-masid kung sino nangangailangan ng tulong. Pag may nakitang nangangailangan ng tulong, babayaran yung bill, aalis. Ngayon lang po kasi ako nakarinig ng ganun. So, nun pa lang talagang sabi ko, tama lang na nandito ako sa show, tama lang na kahit pa paano, syempre, nandun na po ang suporta ko, 100% kay Congressman. Kung saan man po siya abutin. Dahil, nasabi ko na rin po ito, napakaganda po ng kanyang puso. Nahawa na rin ako sa kabaw. Eto na po, sir. Ako, naniniwala ako na I can make plans but the Lord will determine my steps. Naniniwala ako po na magandang plano po ito ni Lord na maging daan po at instrumento. Naniniwala rin po ako sa I trust good judgment of GMA and Sparkle Management na hindi bibigay sa akin to na ikakapahamak ko. And then, kung sakali man, Manoy, na ikaw ay tatakbo, sabihan niyo po kami at willing po kami syempreng suportahan siya dahil hindi po kami magtatrabaho dito kung hindi kami naniwala sa kanya. Yun na po. And finally, at siguro may isip ka ng sagot niya. Nakapag-isip na ako ng very, very life. Kaya ako sila pinauna. Kasi ano nga ba yung sasagot ko? Hindi pa kami matagal na ginagawa ang show. So, I'm still getting to know Congressman, si Manoy. Pero, naaalala ko nung isa sa mga una naming pagkikita, hindi pa kami nag-start ng taping. Nasa Victoria pa lang ata tayo. No? Sabi niya, hindi, gusto ko talaga ganito, makatulong, gawin ito. Pero hindi lang titigil sa atin na baka sana makainganyo tayo na hindi lang ako as a congressman, pero may iba pang makijoin para tumulong. And nung sinabi niya parang, so talagang gusto lang niyang makatulong at sana maging movement itong ginagawa natin. Na parang, isn't that ideal? Kasi we all say, ay nako, ganito yan. Ay nako, Pilipinas, ganito. Crab mentality, all for yourself, selfish, blah, 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 blah. Pero here's someone who really wants to help. Mag-isa, mahirap kaya gawin yung tatayo ka, gusto ko tumulong. Ang dami-daming Pilipino na kailangan ng tulong. Tapos siya, nag-raise ng hand. So for him to do that, feeling ko parang, may courage, may kusang loob, and apparently, nalalaman ko rin through everybody, like si Shay, na ginagawa pala talaga ni Manoy yan, na hindi kailangan na nakikita siya. Pero feeling ko kaya niya gustong makita this time kasi gusto niya na hindi lang siya, maliban sa gusto niya mag-artista at siya, na hindi lang siya ang tutulong. Na baka makahikayat pa siya ng iba na maaaring makatulong na join sa movement na ito. Which I think is such a noble thing to do. Parang dun ako believe. So, if he asks or if pwede, syempre tutulong din ako. Basta call my name and I'll be there. At trust. Okay, last na lang po sa inyo lahat. Baka meron kayong pwedeng ma-share na kung gaano na ba kayo katagal na nag-taping, meron ba kayong hindi na nakakalimutan o na-experience sa mga napuntahan o na-cover ninyo ng mga natutulungan? Baka pwede nyo ma-share briefly. Sige, go Pat. Dahil magkakahiwalay kami at dinibutin namin ang bawat lalawigan, nagsimula kami mag-shoot October last year. So talagang pinaghandaan at pinag-isipan itong bawat episode. So ang hindi ko makakalimutan, last week lang ito, sa Sitio Paring, sa Ilocos Sur. So ang biyahe namin from Lawag, drive kami ng 2 hours to Santa Maria, tapos 2.5 oras ulit kamatagtaghan na talagang bangin yung dadaanan na may bakas ng landslide yung sa Sitio Paring. Ang napuntahan namin doon, yung hirap pa lang ng pagpunta, tapos yung mga magsasaka doon, mga estudyante, nagigising ng 3 to 4 a.m. para pumasok, maglakad sa bundok
ng 2 oras araw-araw na madilim, na walang ilaw. So imagine mo 4 hours yan per day na tayo natutulog pa, sila gising na. Yung eagerness na lang pumasok, kahit ganun yung nararanasan nila. Yung safety, yung worry ng pamilya, kung safe ba sila makakauwi. Tagos yun sa puso na yung bawat nakausap naming kababayan, ramdam mo yung pag-asa nila kahit ganun yung nararanasan nila. So malaking impact sa akin and I'm sure sa mga kapusong manonood na susuporta sa show namin. So patikim pa lang yan. So bawat episode ang maganda iba-ibang storya. Hindi lahat agriculture. Bawat may kanya-kanyang kwento from individuals to group to mga association. Iba-ibang kwento, iba-ibang storya, iba-ibang problema sa bawat episode na yan ang kahit ako inaabangan ko. At nilolook forward ko kung ano namang next to challenge at pagsubok na pupuntahan namin. So Pat, sa di ba, sa sitio pa rin, sabi mo? Yes po. So siguro pwede alamin ni Kong kung sino yung congressman din sa lugar na yan. Wala pa rin ilaw hanggang ngayon, di ba? Oo. How about you, Shelly? Tito Gorgie, dito ako biglang kinabahan. Kasi parang pumasok po lahat sa akin. Tinanong ako, anong favorite na episode mo? Parang lahat. Kasi po, umiyak ako sa lahat. Bakit? Sa Pangasinan, may 8 nagpakamatay dahil sa utang. Sa Guimaras, yung isang nanay na vegetable grower, nag-aalaga ng asawang na stroke, nagpapaskwela ng mga anak, may apong may kidney cancer, 8 months old. May mga ganun pong may isa, in-interview ko siya, after 9 years pa lang siya nakabalik doon sa lugar na yun kung saan namatay yung kanyang asawa. Pero dahil magiging instrumento siya sa pagtulong ni Manoy, na mabigyan sila ng kung ano man ang kailangan ng kanilang organisasyon o asosasyon, talagang parang doon nag-umpisa na, sige, mag-move on na ako, time for healing. Pero 9 years siyang hindi bumalik sa lugar na yun. Yung mga ganong pagkakataon po na mahirap yung mga lugar na pinupuntahan namin. This is not just a travel show na makikita mo ang ganda ng Pilipinas. This is not just a travel, this is not yung, kailangan maganda ka. Hindi. Kasi mga sulok-sulok yung pupuntahan mo. Hindi ka pwedeng, malapit sa hotel. Hindi ka pwedeng humingi na magandang standby area. Lahat ikaw mag-a-adjust. At sa pagkakataon po yun, natututo kang mas maging humble. Natututunan mo na maging grateful. Bakit? Ang buhay po nila sobrang hirap, pero sobrang nilang saya in a way because family magkakasama, because they're full of hope. Punong-puno po ng pag-asa, hindi nagagalit sa Diyos. Bakit ako magko-complain na mainit? Papayungan ako, hindi kuya, huwag akong payungan, nakakaya naman sa mga to, papayungan mo ko, lahat sila nakabilad sa araw. Yung mga ganun po, napaka-humbling, ng experience, napakaganda. Kaya kailangan niyo pong panoorin every Sunday talaga. Jen? Sali ba ako doon? Kasi nasa loob lang. Nasa loob lang kasi ako ng studio with Manoy. So, ang ganda ng buhay mo, no? Ang mahirap sa buhay ko is hahanap kami ng solusyon, hahanap kami ng paraan, kung yung tamang paraan na makakatulong sa mga buhay nila. Dahil, pag inisip mo, yung pagpunta pa lang ng show doon, nagbibigay na ng pag-asa. Yun pa lang yung first step, kasi lahat sa kanila, karamihan sa kanila, parang wala ng hope. Hindi nila alam kung saan sila magsisimula para maging mas maganda ang buhay nila. Naireklamo na nila sa kanilang LGU, naidala na dito. Parang wala sila mga pag-asa. Pero yung pagpunta pa lang ng show doon, nabibigyan na sila ng hope. Ngayon, itong hope na to, ayaw mo naman silang biguin, di ba? So, nagpunta na ang show, meron ng hope. So, paano kami tutulong? Hindi lang ito yung pera pang isang baksakan na, binigyan ng pera, tapos na. Kailangan makagawa ng solusyon sila, Manoy, at yung mga experts, ng paraan na masusustain nila kung anumang tulong ang ibibigay sa kanila. So, hindi lang yung bibigyan ng puhunan, pero kailangan ituturo rin sa kanila kung paano hahawakan yung perang yun. Kung paano yan mapapalago, binigyan ng traktora, kailangan matutunan din nila hindi lang gumamit, kundi kung paano i-maintain. Yung mga bagay-bagay na, yun ang hinihimay namin sa studio. So sila, na-experience nila yung talagang pinagdadaanan ng mga
kapwa Pilipino ngayon at mga problema nila, kami tinatry namin, paano ba natin sila matutulungan? Yun medyo challenging. Wait, may i-add ako. Sige, add mo na. Proud lang ako sabihin po kasi sabi dun sa isang tinulungan po ng ni Manoy. Alam nyo, humingi na po kami ng tulong sa LGU. Marami na rin po kaming hininga ng tulong pero alam nyo, first time po na ganito ka bilis ang responde ng pagtulong. So, yun po, isa rin po sa nakaka-proud po yun. Na kailangan, syempre, pag sinunod mo yung show, pagbalik mo, actually, minsan same day nga, pagbalik mo, nandun na po yung kung ano man ang tulong na kailangan. Ibibigay ka. So, balik ko, wala kayong coordination with the LGU kapag yung mga napupuntahan. At indirection ko na rin din ko kung ano yung mga hindi mo rin makakalimutan with this show, yung mga na-shoot mo. Well, siguro una sa lahat, no, gusto ko lang ikwento kung paano ba ko naisip, no, siguro kasi mahirap kasing haluan ng politika yung show, no, magiging malabnaw yung atin pong purpose, no. Kaya inisip ko, no, paano ba, no, napaisip ako sa question na inisip ko, no, binalik ako kung paano ba ito naisip, no, paano ito naisip, no. Siguro nagsimula ito dahil nung umupo po ako last year, nag-ikot po ako ng nag-ikot na talaga sa ating pong iba't ibang lugar, no. And ang dami ko, sa totoo lang, nung sabi ko nga kanina, wala sa plano itong pagka-congressman ko nga, no. So, nung unang 2 buwan ko sa kongreso, hindi ko nga alam kung anong ginagawa ko doon, no. Sabi ko, no. So, nagsimula ako mag-ikot, pinuntahan talaga, and doon ko nahanap yung kasagutan, actually, no. Hindi ko alam, no? Kasi minsan pag nagkukwento ako, napapaiyak ako. No? Marami po akong napuntahan na mga lugar na hindi mo iisipin na meron pa palang mga ganyan nangyayari. No? So, marami, no? Dito sa Bandang Laguna, meron po kami napuntahan ako dyan na ayoko nang banggitin yung lugar kasi sensitive baka yun. No? So, may pamilya po dyan na yung magulang, kailangan po magtrabaho, yung naiiwan sa bahay, 4 na anak, 2 years old, 4 years old, 9 years old, and 11 years old. Pagdating po namin doon, manghaling tapat, yung kinakain ng 4 na yon, kanin na may tubig, tapos yung ulam nila, yung pong binibili sa palengke na used oil, yung ginamit po na pinagpritusan ng mga manok, ng mga manok, no? Yung binibentang gano'n, yun ang ulam nila. No? So, hindi ko maisip na may mga lugar at mga pamilya pa, no, na napakalapit sa Metro Manila sila, na may ganyan pang nangyayari pala. No? And marami pa pong ibang lugar, no? May isang barangay na napuntahan ko, may isang babae, tinawag ko Lola, minura ko. Dahil yung palang babae ay 50 years old lang, pero yung itsura niya, mukhang 80 years old, no? Dahil pala, pag siya po ay tuwing umiinom, masakit ang pag-ihi niya. For the last 30 years, ginagawa niya isang araw, konting tubig lang iniinom niya. So, dehydrated siya, nagbago yung itsura ng katawan niya. Only to find out, nung kami po ay, nung dinala namin, at kami ng doktor, only to find out na may UTI lang pala yun at simpleng antibiotic yung kailangan inumin, no? So may mga ganun kong kwento, napakarami. Kaya doon ko po naisip na kung gusto ko pong tulungan lahat po ito, no, lahat ng ito, hindi ko po ito kakayanin, no? So kaya naisip ko na paano kaya ito mas maraming tao ang makakita, mas marami po yung mga nakakaangat sa buhay ay tumulong, no? No? Nanonood naman siguro tayo lahat ng Netflix, no? Yung K-drama. No? Meron po isa akong pinanood doon, no? Pwede ba sabihin yung title, no? Alin to? Yung Queenmaker. Grabe, nakatapos ko lang. Queenmaker. Second time ko siya pinanood. Queenmaker. Napakaganda. Diba? There's one line doon sa Queenmaker na the whole story. May isa pong one line doon na talagang gusto ko. Sabi po nung bida, di ba, siya po ay kandidato na pagka-mayor against po doon sa mga chaebol, mayayaman na ng Korea. So ang sabi po niya doon, yung isang sentence na doon,
this strong determination to save everyone might be the key to a better society. Yun po talaga, pag naano ko yun, talagang tumatagos po yun. No? The strong determination to save everyone might be the key to a better society. So yun po yung talaga gusto natin mangyari dito. Meron po. Salamat po. Paano kayo nagsimula sa ganito? Ano po yung saan kayo pinanganak, lumaki, or mga kung ano mang mga information? Maraming salamat, Dito Larry. Actually, ako po ay taga Sorsogon. Tubong Bicolano po ako. Taga Sorsogon po ako. No? Doon po ako lumaki. Sorsogon City. No? Lumaki ako sa environment na yung tatay ko po ay isang negosyante. No? Yung negosyo po ng tatay ko, alam po ninyo yung tindahan sa probinsya, yung kung pag pumasok ka, lahat ng kailangan mo, kaldero, perenola, lahat meron. Pag dumating ka ron na may hinanap ka at wala, gagawin ng tatay ko, hahanapin niya yun sa Divisoria. Tapos pagbalik mo, sasabihin sa'yo, yung hinahanap mo, meron na. Dumating nga sa punto na pati yung hinihigaan ko, yung kwarto, yung CR namin, punong-puno ng stocks, no, ng gamit. Doon po ako nagsimula. Lumaki po ako sa gano'n, no. Yung tatay ko, may empleyado po siya, nasa mga 20, 25, gano'n lang po lagi ang tindahan, no. Pero sa awa po ng Panginoon, ng Diyos, God's grace, ito pong 25 na to, napalago po natin ito, napalaki po natin, at ito po ay mga more or less 3,000 employees na po ngayon, na involved po sa iba't ibang negosyo, sa pagkain, sa hotel, yung pong madalas sa Bicol, yung pong The Oriental Legazpi, kasama po yun. Iba-ibang hotel, malls, no, yung Primark, yung po yung mga negosyo natin. So 3,000 na po sila ngayon. Yung pong nakikita ko, ang aking pong mga empleyado, pag nakikita ko po na natutulungan natin sila, yung kanilang pamilya, meron po silang natatakbuhan, pag meron pong may sakit sa kanila, may emergency, may natatakbuhan, yung pong pakiramdam na pag ikaw po ay nakakatulong sa kanila. At darating po yung buong pamilya, pag mga, Christmas, Pasko, dinadala po nila yung asawa at anak nila at sasabihin na, uy, pasalamat ka dito, ganito. Dahil kung hindi sa kanya, wala na ako, nagkasakit, dahil natulungan ko yung nagkasakit, meron kaming empleyado na nagkasakit ng yung anak, bagong panganak, pero humiram po ng pera. Yung mga ganun pong pakiramdam, siguro iyan din po yung isang nagtulak sa akin na pumasok sa politika. Para po ito pong ganitong klase, mas marami po tayong matulungan talaga. Yung pakiramdam na gano'n, na mas marami tayong matulungan. So, yun po, no? Doon po ako nagsimula. Ako po ay isang negosyante bago po pumasok dito sa politika. Pero bago ako pumasok, actually gusto ko lang i-share sa inyo, siyempre kinausap ko yung pamilya ko, yung mga anak ko. Sabi ng anak ko, papasok ako sa politika. Sabi lang ng yung second daughter ko, yung una niya sinabi, okay lang pumasok ka, just don't be corrupt. That's number one. Tapos sabi ko, pero gagastos ako rito, syempre, kasi gusto kong makatulong and everything. Sabi ng anak ko na isa naman, yung pangalawa, yun ang medyo talagang parang sa akin yung galit. Sabi niya, sabi ng anak ko, Dad, pagdating ng araw, kailangan natin isang jar lang at maliit na lalagyan. Hindi natin madadala yung mga ganyan. So, ganoon po, Yan po ang aking background. At mukhang may special place po sa heart ninyong agriculture, kaya nasa agri-party list kayo. Meron na po bang kayong case study na ginawa dito sa Simanuyang Ninong may kinalaman sa agriculture? At ano po yung tulong na binigay? Actually, marami. Yung first couple, kasi every episode, dalawang lalawigan ang pinupuntahan nila. Tapos dalawa yung tinutulungan. Nakailan na rin kami na mga natulungan na with regards to agriculture, yung mga magsasaka, meron ding mga weavers, meron ding mga, ano pa ba? Ano rin ngayon?
Basta marami. And this, pero hindi lang siya focused sa agriculture. Mga iba ring industries ay, kung maaari matulungan, ay syempre gusto rin namin matulungan. So kung nagsabi kayo sa family ninyo kung nung papasok kayo sa politika, nagsabi din ba kayo sa kanila nung papasok kayo sa TV, sinabi niyo, papasok ako sa pelikula? Mag-artista ako! Yung pag-aartista, no ko papangarap. Joke lang po yan, joke lang. I think everything naman po ay sa tamang oras na dumarating. Wala talaga sa isipan ko yun. No? Ang naging isang paraan lang talaga, dahil yun nga po, nakita natin, paano mo kaya mapapaalam sa mas marami ng mga ating kababayan. In fact, yung unang purpose po ng ating mga billboards talaga at yung po ating mga tarpaulin, yun po, no, mapalapit, no, sa ating mga kababayan kung paano po, no, meron po silang matatawagan, no, sa panahon ng kanilang pangangailangan. No. Kaya po naglagay tayo talaga ng gano'n para po malaman nila kung paano po at sino po ang tatawagan nila. Yun po yung isang purpose talaga nun. Importante yung role mo doon sa loob ng studio even though you don't go out kasi marami ka pong nakakausap na expert. So, doon sa mga na-shoot nyo na episodes, ano yung parang tumatak sa'yo? Ano yung mga nasabi ng experts na in whatever topic? Parang gusto mo rin i-apply sa'yo or i-share sa ibang tao so that they can learn as well? baka masyadong marami ang marinig. So, in a nutshell na lang, ang galing kasi yung mga experts namin, we have si Attorney Patricia. So, may pati kami, may Attorney Patricia din kami. Na yung pagdating naman sa mga laws, pagdating sa pagtulong sa mga kailangan, pati sa mga papeles, maraming legal documents na kailangan para actually maka-unsad sa buhay sa Pilipinas. Pero ang nare-realize namin na sa lahat ng problema, so umpisa talaga, you need the budget. You need the budget, you need the money to actually even be able to get a job. Meaning, kailangan kang mag-asikaso ng papeles mo. Sa pag-aasikaso mo ng papeles mo, kailangan ka magbayad ng FBI clearance. Kailangan ka kumuha ng ganitong ID. Kailangan ka magbayad ng ganito. Doon pa lang, umis ka na, naghanap ka nga ng trabaho, di ba? Para kumita, kailangan mo pang magpera. Sa pag-apply pa lang. Tapos hindi ka matanggap. Tapos, di ba? So, doon ko na-realize na, oh my God, paano tayo? Paano natin matutulungan ang ating mga kababayan? Kung sa ganun pa lang, first step pa lang, hindi na sila makaakyat eh. So, hopefully we're going to be able to help them, pero sana hindi na kailangan ng show na ganito para tulungan yung mga kababayan. Di ba parang, is there a way we can make it easier for our workers or for anybody to need ID or something na maging mas madali, na hindi na kailangan mag-shell out ng too much? Di ba? Parang yun ang mga realizations ko. And aside from that, parang feeling ko nga, parang expert na si Manoy, pero habang nagkukantuhan kami at hinihimay namin ang mga problema, sabi niya, grabe, nangyayari pa pala yun. Yung bang, doon na nga siya sa government, pero ang dami pa niya na di-discover. So, it's not na, we can't just leave it up to the government to help us and make our lives easier. Dapat din talaga manggaling sa mga sarili natin. Tulungan muna natin ang sarili natin. Bakit natin tingnan yung hindi ginagawa para sa atin ng gobyerno? Kasi feeling ko parang doon magsisimula ang progress sa buhay natin. Tapos, papasok din ang tulong nila, pero umpisan muna natin sa sarili natin. Yun lang mga realizations ko. Tapos kay Pati and Grabe!